Okay, so let us analyze this sample web page. So this was coded using the notepad, okay, gamit ang laptop. So let us see the HTML structure. Okay, so kung mapapansin nyo, ayan, nag-open tayo ng HTML tag. Sinundan natin ng head, title, and then close ng title tag. We have the body, close ng head tag, close ng body tag, and close end ng HTML tag. Okay, so ito yung basic structure natin na pinakita natin kanina. Okay, so now, in this example, what is the title of the web page? Ano sa tingin nyo? Ano kaya ang title ng ating web page na ginawa? Tada! Very good! My first HTML file. Ayan, so kung napansin nyo siya. Okay? The title is displayed on the uppermost left-hand corner of the web browser. Ayan siya. Okay, so notice that the title tag is in between the head tag. Katulad ng sinabi natin kanina, si title tag ay in between ng head tag. Okay, that is always the case. Okay, next, after the title tag, puntahan naman natin si body. So, the first line inside the body is what? Very good. IT1 Introduction to Computing. Ayan siya. Okay? And we use the P tag or the paragraph tag. Ito. Yan ang ginamit natin, paragraph tag. And kung mapapansin nyo, kanina dun sa example natin earlier, si paragraph tag ay merong attribute and element. Tama? Meron siyang element and value. I mean. Okay? So, ngayon wala. Paragraph lang. Okay? So, ayan. Yan ang example niya. Kasi nga, pwede siyang may element, pwede namang wala. Next is the Hello BSID. So, yan na yan. Following, after ng Introduction to Computing, ang next na nag-display ay ang Hello BSIT1, Block 1, and Block 2. Hello! So, ang ginamit natin dito na tag ay H1 tag. Okay? So, later on sa mga susunod natin na topic, malalaman nyo yung different examples pa ng tag. We have different, so many, madami tayong tags. Okay? And yun nga, ang importante lang ay kung alam nyo siyang gamitin, so maiintindihan nyo yung kung para saan si tag. Meron tayong different tags. Okay? The content between the H1 tags is the line, which means important heading. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo, yes, tama, mas na-emphasize yung text na Hello BSIT1, Block 1, and Block 2. Okay, kesa dun sa naunang text natin na IT1 Introduction to Computing lang. Okay? Yan, so again, laging tatandaan that the start tag has a corresponding end tag. Ayan o. So, nag-open tayo ng paragraph tag, and then kinlose naman natin si paragraph tag. Okay, nag-open tayo ng H1 tag, and then nag-close tayo ng H1 tag. Okay? Ano pa? What else? So, kailangan din, after nyan, i-close din si head. Okay? Head tag, close din si body tag, and HTML tag. Okay? So, naintindihan? Yan ang ating basic example ng isang simple web page. Yan. Next, ito naman ay example naman gamit ang Webmaster Lite. So, kung mapapansin nyo class, ang code nito ay parehas lang dito. Okay? Parehas lang yan. Nandito pa rin ang structure. So, ginamit ko naman to, ginawa ko tong code na to sa aking cellphone. So, nag-upload din ako ng video. Ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano ko na-download si Webmaster, paano na ilagay yung code na yan, and then paano nagkaroon ng output. Okay? So, again, HTML. Ayan, head. Ayan, and then, nauna yan, sorry. Ay, nawala yung line niya. Okay? So, dito muna. So, ayan, meron tayong HTML. May head tag. And then, yung nawala yung title pala. Hindi na siya nakita sa mobile. Okay? Pero, meron tayong body. Okay? Which is the Introduction to Computing and Hello BSIT. Okay? Again, kung mapapansin nyo, kung ano yung code dito, parehas lang din dun sa pag-code ko sa notepad sa laptop. Kinapi-paste ko lang yan, class. Wala namang
Diferensya, parehas lang sila ng output. Okay? Yan. And then, yay! Yan. So, tapos na pala. Tapos na po ang ating chapter 5, the basic HTML. Okay? So, recap. Short recap lang on what have you learned in this lesson. So, ano yung mga natutunan nyo? Natutunan nyo what is HTML? What are the HTML editors na pwedeng gamitin sa inyong laptop, sa inyong mobile phones? You also learned the 6 components of HTML. Okay, the basic structure and the sample HTML code. Okay, so yan ang ating mga na-discuss for this chapter.